Okay. Okay. Ah, ang kwento ko ay bago ako naging sundalo, no? Nung bago ako naging sundalo, dati magsasaka rin ako. Sasaka ko. Ngayon, siyempre, mahirap ang magsaka. Nakatapos ako ng college, ngunit hindi nakapagtrabaho. Kaya sa pagsasaka ko napunta. Ngayon, itong 1971, noong 1971 kasi, mayroong tinatawag nating mga volunteer para sa pagpasok sa sundalo. Nag-volunteer ako sa Batangas kasi Batangas ako, sa Batangas City kasi ako eh. Nag-volunteer ako doon, pero hindi ko alam na hindi pa pala regular regular na army. Nag-training kami sa GHQ. Ang aming training unit way back 1971, November 16 ay kung hindi ko nakakalimutan, hindi ko nawawala sa isip. November 16, 1971 nang pumasok ako as trainee, third class sa Communication Electronics Group, GHQ. Hanggang 1973 ako, umabot ako ron hanggang, bali nag-draft ako doon. Hanggang 1973. Then 1973, yung mga kasama ko, nag-decide kami na pumunta ng Port Magsaysay kasi may recruitment noon. Kasi nung panahon yon, hindi naman sa kasi baka ilabas yun sa ang pagpapasundalo nung unang panahon na yon, kung wala kang backer, mahirapan kang pumasok. Di tulad ngayon, madali lang eh. Noon talagang mahirap. Dadaan ka sa butas ng karayom. Bukod sa physical fitness mo, mental fitness mo, doon sa pinag-aralan mo, sabagay, nung pinag-aralan ni high school graduate, pwede na eh. Undergraduate pa nga, 1970s. Nakapunta kami sa Port Magsaysay, na ang nagdala sa amin ay yung aming group commander ng COMEL. Kumbaga sa Kwan, siya ang nag-recommend o siya ang nagbigay ng pangalan doon sa First Division kasi noon yun. Ngayon, nung ma-recruit kami doon sa First Div, hindi pa kami 14 IB. Original, hindi pa. Wala pang unit ang 14 IB. Noong na-assign kami sa Fire Support Battalion ng Artillery ng RLT Group ng Army. Noong May 16, 1973, nakuan ngayon yan, na-organize yung 14 IB ng aming mga First Battalion Commander nga, yan ngayon ay General Mison, Salvador Mison, ang aming S2 noon, si Colonel Romeo Pajernos din, Lieutenant Pajernos, First Lieutenant, ang aming S3, nandiyan nga sa baba, si Lieutenant, doon ni Lieutenant Romeo, Sorquillo, ang S4 namin, Captain Maris, Kapitan noon, Captain Maris. Tapos noon, na-assign nga ako sa Charlie Company. As nga, team leader. Tapos, noong 1973, October, kasi May 16, nag-training kami dyan. Hanggang October, umalis kami. Napunta kami ng Siocon, sa Buangan del Norte. Ngayon, pagdating doon sa Buangan del Norte, ay siyempre, na-train ako ng signal. Kinuha nilang sa biodata ko naging ako radio operator. Naging radio operator ako. Sa halip na maging team leader ako, naging radio operator ngayon ako ng second platoon. Under ni second lieutenant noon si Kaiton, Gilbert Kaiton. Tapos noon, yan, nagkaroon kami ng campaign doon sa Siocon. Pero yan pa rin sinasabi naming Mawes, campaign ng Siocon campaign, doon sa Port Santa Maria. Ang naging doon, yung ang attacking force yun ng Charlie Company kasi ang backbone ang naging attacking force lagi panahong yun. Tapos bumalik kami ng Zamboanga after 1 month kasi striking force nga eh. After 1 month, balik kami ng Zamboanga. Then pagkagaling namin sa Zamboanga, tinransport kami from Zamboanga to hindi pa pala. Paggaling sa Siocon, ng campaign ng Siocon, balik kami ng Zamboanga and then ibinalik kami ng detachment by companies. Yung Bravo Company, saan yung Alpha Company batch? Sirawai, ang Charlie Company,
Siocon, ang Alpha Company sa Siocon, ang tsaka Charlie Company Sibuko. Doon kami napunta. February 1974, hindi ko na lang matandaan ang date. February 1974, sinakay kami ng mga barko. Noong tawag namin noon ni LST. Sinakay kami ng barko, hindi namin alam kung saan pupunta. Basta wala kaming... From Siocon, from Sibuko, from Sirawai. Isang barko ang sinakyan namin, pick up lang kami sa mga bawat lugar. From Manila to... Zamboanga. Manila, Zamboanga. Ang Zamboanga, nag-ano lang kami doon, kumbaga sa harboring area lang. Wala namang kalaban dyan sa Zamboanga eh. Pero mga detachment kami by companies din. Hindi ba, paano po kayo pumasok sa Zamboanga? May plane? Hindi pare-pareho eh. Mayroong sumakay ng barko, ng liste, at mayroon namang sumakay ng C-130. Naka C-130 yung iba sa LST. Yung main group, sa ano yan, sa LST kasi hindi nang pwede sa aeroplano yun eh dahil maraming karga, may sasakyan, malalaking sasakyan. Hindi po na-encuentro ito. Wala pa. Isang buwan ka pa lang eh. Kaya pagkagaling namin sa Siocon, Sirawai na yan, ginawan kami, backload kami sa LST. Pagdating namin sa Hulo, sana ang aming embarkation area ay doon sa mismong Port of Hulo. Pero hindi pwede kasi binakbakan na kami sa Hulo. Diyan pa lang sa Port of Hulo. Binanata na kami ng kalabang kasi yung Hulo, infested na. Ang nakakasakop na, hindi na sundalo at pulis, kundi kalaban. Wala nang, ang Hulo, wala na pala nakapasok ng sundalo doon kasi nung huli, naalaman namin yung Task Force Satag, wala na pala kundi yung tower na lang natira sa kanila. Yung buong lugar ng Satag nakuha na. Kami naman pumapasok pa lang. Kaya pala kami dinala roon dahil nga doon sa Hulo campaign na tinatawag. Hulo campaign kasi nga ang Hulo, kuha na. Hindi na area ng ng gobyerno, sundalong Mawis na nandoon. Tawag namin Mawis nung una kasi hindi naman nilip yan eh. Tapos, bago kami dumating doon sa kasi pinabakbakan kami ng Adyo sa Hulo, nag-atras kami hanggang doon sa Maubo Beach. Siguro mga 5 kilometers away from Pulo proper Hulo yung doon sa Pier. I-beach landing kami roon sa Maubo Beach. Ang hirap kasi sa pag-beach landing nang wala kang training, hindi naman tayo marine. Siyempre, ang training namin panay bundok. Ang aming training. Wala naman training kami dyan sa beach landing. Almost 30 minutes lang na kami, briefing lang ang ginawa. Nag-ladder kami mula sa LST. May tinatamaan na sa amin doon sa pag-beach landing namin. Kasi magla-ladder ka mula doon sa taas eh. Magla-ladder ka. Sasakay ka doon sa landing barge. Kasi nasa gitna naman yung barko, wala naman sa malapit. Kung may mga 50 caliber sila, yung kalaban, may mga mortar, pinabanatan, kaya napakalayo yung lugar na ang pinagbabaan sa amin ng barko. Bago yung beechcraft, yung tinatawag na landing barge, yun ang susuyo doon. Sa habang ang barko, binabakbakan nila ng yung shoreline. Ano yung mga kalaban sa beach? Nasa beach. Kaya nga nagbe-beach landing. Ang kala. Sa tingin niyo po, may ilang po sila sa tansya niyo? More or less siguro kasi nga infested na yung halos lahat. Baka hindi lang 100 pirasong kalaban na kasi alam nilang doon ang dulanan din. Siyempre, ang pwersa nila doon pupunta. Kasi wala rito sa Hulo kasi ang umatras eh. Doon pumunta sa Maubo. Kaya marami yung kalaban na yun. Kaya nga naipit yung 18 IB, 5 IB, yung 2 batalyon naipit doon sa gitna. Hindi sila makaabante, hindi rin sila makaatras. Hindi sila mapunta ng bayan. Kasi delikado sila. Kaya, ang nangyari sa kanila, nag-perimeter sila dito sa airport ng Hulo. Diyan sila nag-perimeter, nakasama na yung Task Force Hatag na tinatawag. Yung Task Force Hatag kasi, Air Force yan. Nagmingle na silang ganon kasi hindi na sila makakuha. Ang kalaban ng yung artillery natin, doon sa mismong airport, ang nila, direct fire na. Kasi ang kalaban, almost 50 meters lang. Hindi lumalayo. At marami sila. Hindi lang sabihin natin 200, ganyan, hindi lang. Marami. Kung papunta niyo po doon, hindi niyo alam na mag-rescue po ba kayo sa 80? Hindi mag-rescue. We will take
proper hulo, kaya nga ang tawag sa amin doon ay ano, hulo campaign. Ititake namin yung hulo, kaya nga dapat doon kami sa proper, doon kami sa beach, kung dadaan sa pier kasi yun ang pinakasentro ng ano ng bayan. Ang problema, doon pa lang sa binabakbak na kami, kaya umatras, pumunta doon sa, alam namin na mayroong unit sa taas. Pero yung pala, na-sandwich yung unit sa taas. Dito sa shoreline, dito yung kalaban, nasa itaas na ganyan yung 5IB at 18IB. So, ang ibig sabihin noon, dito yung kalaban. Kami ngayon na binabakbakan doon sa barko, kaya habang bumababa kami doon sa ladder, kaya nga nung pagsakay namin sa landing barge, disipline sa landing barge, ay malayo-layo rin naman. Paglanding mo ganun, pagbaba mo dyan sa dagat, akala mo, babaw pa ang tubig. Palalampas tao. Ay naka-helmet kami ng lahat. Ay ang hirap pag naka-helmet, nakasapatos ka, maglalangoy ka, ang hirap. May barrel ka, may ano ka. Ang hirap. Sa bagay, wala na masawa ng Diyos, wala namang nalunod. Pero bago nakarating sa beach, may mga kasulti na kami. May kasulti na. Yung mga pagbukas ng... Wala pa, kasi hindi kami binakbakan sa pagbukas ng barge Kasi ang barge, bumabanat yan. At saka yung barko, binabakbakan niya yung shoreline. Pag tumigil, yan. Oo. Sa kami bababa, kaso ang problema, pagbaba mo, nakabang sila, di babakbang kami. At least, nakuha rin namin yun. Almost bumaba kami ron ng mga maga, hanggang tanghali bago kami naka-penetrate doon sa mismong Baobo. Then, pagdating namin, tumakbo rin yung kalaban Pero hindi pa paroon sa pataas kasi ang kalaban, dito tumakbo sa parito, sa punta sa shoreline kasi ano naman nila masagupan na doon, yung 5IB. Kasi nasa gitna. Kaya nadaanan namin yung unit ng 5IB. Meron palang unit dito. Sabi namin, bakit itong kalaban hindi nila nabanatan? Ayun pala, dito ang kalaban. Kung itong shoreline, nandito yung 5IB, dito sila papunta. Kasi walang sundalo rito. Nandito sundalo, papuntang bayan ng Hulo, papuntang airport. Yung pagdaan namin doon, nag-harbor kami siguro ng mga at least gabi. Kasi gabi hapon na kami nakatapos doon na yung Baobo Beach. Makatapos. Pagdating namin doon sa area ng headquarters ng 5IB, nagpahinga kami doon sa area ng 18IB. Doon sa area. Then, kinabukasan ng madaling, siguro mga alas 4, mga alas 5 ng hapon ng maga, nag-regroup na uli. Nag-briefing tungkol sa pag-take ng hulo proper. Yung tawag, kung baga sa kawan campaign, hulo campaign ang tawag nila doon. Yan sinasabi niyo mga hulo campaign ganun. Pero kalaban Maoist, doon pang pangalang pero halo-halo na diyan ang kalaban. Yung may Maoist, may kasama yung sa munisipyo kasi nung unang panahon ng pulis, ang hindi pa pulis ng PSAF, siyempre panay Muslim yon. Siyempre, kampi sila doon sa kanilang Pag namin doon sa lampas pa lang namin ng Task Force Hatag, kasi yung Task Force Hatag sa dulo ng airport yun yung dulo sa papuntang dagat. Pag lampas pa lang namin doon, yung aming kumpanya, yung Charlie Company, ang laging Charlie Company, unang kami, second platoon. Papunta sa munisipyo kasi by platoon ng operasyon. Ang platoon ko, nakasama si Lieutenant Kaiton ng aming company, aming platoon leader, Lieutenant Kaiton. Doon kami sa munisipyo. Yun ang aming target. Dahil nandun ang mga kalaban yung isang kumpanya, yung isang platoon, sa kabila. Kanya-kanya. Madalit sabi kami, 6 o'clock, siguro, mga 6:30, napabanat na. Hindi na kami nakaalis doon sa pwesto namin na yun hanggang tanghali, maghapon na. Panay ang kasulti namin, siguro, hindi ko na matandaan. Kasi noong una, ang isang platoon, 36 personnel. Wala kaming natira, kakunti lang natira sa amin yung iba pa, sugatan. Kami lang na siniwerte na maganda na kuberan, hindi na tamaan kasi meron kaming dalawa na lieutenant kayo noon. Merong yung puno ng mga bakawan, yung sinalansa ng kahoy. Diyan kami hindi kami tinatamaan doon. Samantalang yung katabi namin tinatamaan. Pagkatapos noon yun, na-contain yung na-contain halos ang araw yun. Nakadapa ka doon sa kali. Kami nasa, mismo sa kalsada kaya nasa kalsada, doon na aming daan. Wala naman kami dadaanan dito sa may munisipyo. Butong-bukin namin itong munisipyo. Siyempre, sa kalsada ka dadaan.
Ayan. Ang bumanat sa amin, galing munisipyo. Galing ng Perles Jeter. Sinandwich kami, yung madalit sabi. Hindi ko naman alam kung anong kumpanya yung nanggaling doon sa pier, yung pamunta sa pier. Na doon din, kasi by companies nga ang taka by platons. Hindi nga, nung katapos na yun, balik ulit kami doon sa airport, yung pinaka-headquarters ng Satag. Yan, diyan kami nag-harbor doon sa doon sa Notre Dame. Notre Dame, Mapulusulo. Doon makikita mo, sa lugar na yon ang maraming patay na tao. Hindi namin malaman kung yun ay Maoist, kung yun ay sundalo, kasi ang balita namin, bago ma-take over ng kalaban yung hulo, napalaban na ng gusto yung mga taga, yung mga nasa taspo sa tag. Kaya maraming mga taong patay doon. Yung aming ginawang higaan, cover yung taong patay. Kasi yung dami Ano po mga tawag ng mga Maoist ng NPA? Hindi. Yung Muslim yung Bangsay Moro Army ang tawag nila no? Bangsay Moro Army. Bangsa Moro Army pala. Bangsa Moro Army, Maoist. Yan. Yun namang nag-surrender way back noong 1974, yung ibang nag-surrender, ang tawag nila Balikbayan. Yung Balikbayan na yon, kuminsan siya na rin namin kalaban. Hindi naman talagang ang gera doon, hindi talagang nako-contain ng talagang napapasok na wala na hindi eh. Kasi sila, siyempre, taga roon sila, pamilya nila yon, sama-sama sila roon. Pag tanong mo, meron bang pumunta tayo? Wala. Pero, banda-banda rin, pagpunta mo, babakbakan ka. Sa paglilipot-lipo doon, sa mga intervention doon, ano po sa tingin niyo yung simula ng mga conflict doon sa Maybe, ang conflict dyan, ang una, black shirt eh. Yung ilaga, black shirt. Kumbaga sa parang lupa-lupa lang. Mga personal. Hanggang sa, yun, ng mga 1960s yan, na nababalitaan namin. Pero itong 1970s, iba na eh. Mayroon na silang ideolohiya. Gusto nilang mahiwalay ang Mindanao. Gusto nilang magkaroon ng republic. Kaya mayroon silang tatagbang sa Moro Army. yun po yung later on na naging Parang yan ang naging MNLF noong way back 1970s din. Naging MNLF yan na ang namamuno ay si Norme Suarez. So, Yang po si General Cordero ng araw to? inabutan namin yan, si Cal Cordero. Inabutan namin yan, si Pipa. Si George Peppard, tawag namin. Si MacArthur? Hindi, George Peppard. Lagi nakabiray. Yan. Actually po, pinuntahan din namin sa Yan. Cotabato. Siguro, matagal na retire. Kasabayan ni General Mission eh. Yan. Yan ang kasabay namin unit na nakita namin doon. Yung 18IB. So, yung campaign niyo po yan, ilan po kayong mga batalyon na naman doon? Ilan po kayong division, ilang batalyon? Nung kami nandyan, noong 1970s, nung kami, yung first na namin, yung first kasagsagan ng gulo dyan, hanggang 1979. Kasagsagan ng gulo. From 1973 to 1979. Nung pumutok yung Hulo at saka Basilan, pinakagrabe yung Hulo. Yung Hulo Provinces, pinakagrabe yan sa aking naranasan. Yung Basilan, hindi masyado pa yan eh. Hulo Provinces, talaga na naranasan kong talagang Little Vietnam. Kasi, doon ko nakita ang kalaban, malapit lang. Halos magkadikit kayo. Inatak pa nga kami dyan, di pagkatapos ng kami nasa Hulo campaign na, kasi striking force yung 14IB eh. Ang kasama. In particular? Hindi lang patikul eh. Kasi yung 14IB, striking force siya, kumbaga sa pamula sa Hulo, dinilis niya yung buong minlan ng Hulo. Yung buong minlan ng Hulo, napuntahan namin lahat yan. Kasi kami ng Tagalinis, ang unit na kasama namin noon ay yung 1st Marine BLT, yung 24th IB, at saka kami, 14th IB. Yan ang striking force ng Armed Forces nung una. Kami naman noon, hindi pa 1st Division eh. Philippine Army pa ang tawag sa amin. Hindi 1st Div, hindi. Basta kami kasama namin yung 1st Marine BLT. Yan ang unang organized ng Marine BLT rin eh. Na striking force, kasama namin ang 24th. Hindi ba pa first division? Wala pa. Ang maging first division kasi kami noong nung mapunta na roon ng first div. Pero kahit na nandoon ang first div, hindi pa rin kami first div. Hindi pa rin ang unit namin first div, hindi ang aming mother unit. HPA pa rin kami. Philippine Army, hindi kami yung katod, di ba? Makakita mo, 14th Infantry Battalion, Philippine Army, hindi first div. Noong kami maging first division, mga siguro 1980s na eh. So may mga unit din po ng first division yun? Nung panahon yon wala pa. Wala pa. Kasi ang karamihan doon,
galing ng, ang aming nga kasama doon, galing 3rd Division, 4th Division, Opo. yung Marines, saka yung ng 14th IB, 24th IB. Kasi yung 24th IB, 14th IB, parehong striking force yan. Parehong regular battalion yan. Yan, ay, the only battalion, yung dalawang battalion yan the only battalion na regular. Yung 14 po. Ultimo, pati kanilang mga opisyal, panay PMA lahat. Kaya ang tawag sa kanila, Mighty Battalion. Kaya lang, will support kami noon. Siguro, makikita nila na yung ibang sandal, katulad ng Kamagong type. Kasi ang tawag ng una kasi noong 1970s, yung mga nakasamang trainee, Kamagong. Kamagong Battalion. Pero kami, ang tawag nila, Mighty Battalion kasi regular lahat. From officer down to... Para saka kami lang, the only unit in the armed forces na ang tao from Apari to Hulo. Kung may pupunta kami ng Hulo, mayroon kami interpreter. Kasi may mga kasama kami Muslim na tausog. Pumunta kami ng Basilan, mayroon kami kasama mga yakan na mga kwan. Hindi katulad ng 36 IB, panay Bisaya. Kami hindi, halo-halo From Apari to Hulo ang recruit namin Ay kung punta ka ng Bicol, mayroon mag-interpret sa'yo. Kung punta ka ng puntang Banawi, mayroon. Kasi from Apari to Hulo. Kaya kami, pag nando sa lugar na galing, Basilan, ang aming intelligence, yung taga roon, yung mga Muslim. Siyempre, silang nakakaintindi ng salita doon. Kaya kami noon natawag na Mighty Battalion kasi nga, isa bukod sa well-trained, at saka ang aming unit naman ni Halo-Halo, mayroong ranger. Kami kasi bago umalis ng may nag-scout ranger, may nag-airborne, kumbaga sa Kuwan, hindi lang plain battalion, mayroong specialization, mayroong nag-special forces, nag-school ng special forces, bago nagsama-sama, papunta roon. Kaya tawag nila Mighty Battalion. Ngayon, itong huli, itong 1970, hanggang kami na, bali ng Hulo, napunta kami ng Basilan, 1974, pagkatapos ng campaign ng Hulo, yung Minlan ng Hulo, campaign Minlan ng Hulo, isang taon na halos Pagkatapos 1974, nagkagulo naman sa Basilan. 1974 po. Oo, 74. Punta kami ng Basilan. Ang unang station namin sa Basilan, Bislanding din kami riyan. Kaya sabi ko, puta, kahirap itong hindi Marines, hindi naman marinero kung bakit kami nabibislanding. Pero ang Bislanding kasi madali lang. Kasi ang Marines kasi may training talaga sila doon. Tayo wala, ang Army. Ang atin lang, kumbaga sa briefing, yung sequence ng pagtalong sa barko, yung sequence, hindi basta tatalong pa ganon, may sequence siya Halimbawa, ikaw ay number 1 man, 1, 2, 1, 3, 5, ganon, sequence. Hindi kayo papaganon ng papaganon. Kasi ang tendency kasi kung kalaban nandito, hindi kayo matitira ng frontal. Kaya ganon ang ginawa. 30 minutes lang na briefing. Pero na kami masanay na, sa panay ganon, para na rin kaming Marines. Lahat kami beach. Hindi kami dumadaan ng kamo maglaland kami sa magpo-port sa porte. Hindi pa. Panay kaming sa beach. Nagbe-beach landing. Pamula na kami dumating doon, hanggang nagpunta kami ng Basilan, beach landing uli. Doon kami nag-beach landing naman kami dyan sa Manggal. Diyan kami nag-beach landing. Pero walang, supposed to be, dapat sana ang Army meron ding beach landing training. Hindi lang ang Marines. Bakit? Kasi ang ating lugar sa Pilipinas ay tayo archipelago. So, karamihan ng ating lugar na nagkakaroon ng conflict ay nasa sa tabing dagat. Bakit kamo? Kasi, alam mo naman, madali ang takbo. Bundok. Kasi siyempre, kung nasa bundok ka, ang training mo dyan iba. Jungle warfare, kung ano man dyan. Pero kung dapat ang Army meron din sana ng training ng tinatawag nating beach landing. Kasi, hindi most of the time, tayo sa bundok magmumula. Hindi most of the time, tracking tayo. Katulad nangyari sa amin. Beach landing, wala kaming alam. Pero nag-beach landing kami. Tinuro lang sa amin, 30 minutes lang. Ang nagturo sa amin, Navy. Yung mismong mga crew ng member ng Navy na ito, ang kwan dyan, ganito. Ganito. Parang briefing lang. So, sa Basilan War po, sir? Nung Basilan War, kwan yan, in-strike din namin ang buong Basilan yan. Paano po? From Manggal, nung una, dinetachment kami muna sa bawat, pero yung mga lugar, infested areas, so ang nangyari, ang operation by companies. Kiklear mo yung area mo para ikaw ay mag-establish ng sarili mong doon.
Yung Alpha Company, hindi ko na matandaan kung kwan. Pero kaming Charlie Company, sa sa ano kami, Tumahobong. Tumahobong Basilan kami na bayan ng Tumahobong. Hindi ko na matandaan yung ibang kumpanya kasi by companies ka ang operation. Tumahubog po. Tumahobong. Diyan kami unang nag-operate, clear namin ng area, doon kami nagkaroon ng headquarters ng Charlie Company lang. Hindi ko lang malaman yung ibang kumpanya kung saan sa Basilan. And then, pag galing namin doon sa na yon, siguro mga 1 month, ganun, clearing muna, clearing. Saan po yung sumunod? Tumahubog to... Malapit lang, siyempre, pag sinabing clearing lang, parang parang prophylactic patrol lang, dyan lang sa paligid-ligid, mga 200 to 500 meters lang away, balik ulit sa base. Pagkatapos, nagkaroon ng operation. Inoperate yung Amaloy, pagawin ng papuntang Boholibong, Amaloy, Boholibong, mga Samis. Yung operatan yung mga area? Oo, operate talaga. Clearing operation na yon. Amaloy ano po yung sumunod? Amaloy, Boholibong. Hindi ko na matandaan yung ibang Marta, ganyan. Mga lugar na yan. Basta yung mga kiniklear namin, galing sa mainland, papunta ng shoreline. Lagi kami magbumula sa shoreline, magtatapos din sa shoreline, dulo. Talagang sulit po. Alam ba, itong shoreline itong pinanggalingan mo rito, shoreline ka rin magtatapos. hindi na kami pabalik dito. Iba na ulit mo na, dito naman sa kabila. Gano'n naman. Kaya yung Basilan, nakaabot kami ng 4 na taon dyan, hanggang 1978. 1970 Hindi, 1973, kasi nung pumunta kami 1973 October, magna 1974 kasi nung pumunta kami ng Hulo halos hindi naman naglipat taon napunta na kami ng ng Basilan Ang aming ang aming kalaban diyan, ang kanilang commander diyan sa Basilan na natatandaan ko, ay naging congressman pa. Si Salapudin. Naging congressman pa yan. Salapudin. Commander Salapudin. Jerry Salapudin. Kasama kami po yun. Ha? Yun ang kalaban namin. Tanong ka dyan sa lapin. Tanong mo. Tanong ko sa lapin. Kay Jerry Salapudin, hindi namin nakita ng personal yan. Kasi siyempre, ang mga commander, di naman yung talaga sumasama. Yung top commander nila, hindi mas sumasama